Narito na naman ang inyong Spokes Hour. Well, ano bang pag-uusapan natin? Well, una-una, nabalitaan nyo na. No? Pati si Mrs. ko, pinaaresto na ng Huwad Committee. Naku, alam mo, naalala ko tuloy yung mga pelikulang nakikita ko ng mga panahon ng medieval times na kapag hindi nakuha yung lalaki, kukunin yung buong pamilya. Sana naman yung aking dalawang anak ay hindi na nila kunin, no? Dahil kinuha na nila kaming mag-asawa. No? Ewan ko ba? Alam nyo, kaya tuloy ngayon, ang minabuti kong pag-usapan natin, dahil ang ating saligang batas at ang kapangyarihan ng Kongreso ay kinopya natin sa Amerika, ikumpira natin ngayon ang mga legislative investigations sa Amerika sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Ang tanong, dahil kinopya lang naman natin ang probisyon ng American Constitution dito sa ating Kongreso, paano ba magkakaroon ng pagkakaiba? Dapat wala, dapat parehong-pareho. Pero ang unang-unang diferensya ng US Congress at ang Philippine Congress ngayon, pagamat mayroong kapangyarihan talaga na ang Kongreso na mag-cite in contempt para nga mapreserba yung institusyon, hindi sa pagpaparusa. Ha? Walang jurisdiksyon ng Kongreso na magparusa. Tanging hukuman lang ang pwedeng maglitis at magpataw ng parusa, no, doon sa mga lumalabag sa batas. No? Ang dahilan kung bakit wala na ngayon nako-contempt sa US Congress, simple, walang kulungan. Now, nakikita natin yung Ward Committee, no, na yung ilang mga resource persons, gaya ni Cassie Ong, pinadidetain doon sa penitentiary for women. Bakit hindi ginagawa yun ng mga Amerikano? Simple. Di ba meron tayong separation of powers? Ang mga kulungan, dalawang klase yan. Yung hindi pa napapatunayan nagkakasala, na nasa ilalim ng DILG, at yung mga napatunayan na nagkasala, yun yung Muntinlupa na nasa DOJ. Ang pagkakaiba niyan, yung DILG, yung mga kulungan ng mga linilitis pa, yan ay para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman doon sa pagkatao ng nasasakdal unless sila ay nagpiyansa. At mapapansin natin na ito ay isang trabaho ng ehekutibo dahil ang mga local government units at saka ang BGMP ay nasa ilalim ng ehekutibo. Totoo po yan, nakikipagtulungan sila sa hudikatura. Pero kasi kung titignan mo, ang trabaho kasi ng BJMP ay yun nga, no, na ipatupad yung batas at kapag nagkaroon ng arrest warrant na inisyong isang hukuman, yan po ay batas dahil nakasaad sa ating civil code na lahat ng desisyon ng ating hukuman ay kabahagi ng ating batas. Ang contempt order ba ng isang parte lamang ng Kongreso, okay? Isang kapulungan ng Kongreso, yung Kamara de Representante, yan ba'y batas? Hindi po. Dahil ang batas, ayon sa ating saligang batas, dumadaan sa tamang proseso. Dalawa pong kapulungan ang dapat mag-usap, mabalitaktakan sa lahat ng panukalang batas at kinakailangan po yung parehong Kongreso at Senado magkasundo na ito nga ay gagawin nilang batas. Siyempre, dapat dumaan yan sa 3 readings, pagkatapos magkakaroon ng reconciliation kung magkaiba yung bersyon at lalagdaan ng presidente para maging batas. Kapag ang dumaan po proseso ay dun lamang sa isang kapulungan, hindi po yan batas. Kaya nga po nagpapasalamat naman ako dito kay bagong talagang Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na lininaw niya na wala po akong linabag na batas. Ang linabag ko po, ako'y nakontempt ng Congress. Pero wala po akong linabag na batas at sa tingin niya at sa tingin ko rin, hindi ako pugante. Dahil ang pugante ay mga lumalabag lamang sa batas. At finally, sisitahin ko na yung si Lola na nasakdal dahil nga kumuha daw ng pera sa mga drug lords sa Muntinlupa nung siya ay nakaposisyon para gamitin sa kanyang pagtakbo sa Senado. No? Madam, tigil ka na dyan. Ako'y hindi ko na nga pinupuntirya. Nag-congratulate ka na ba doon sa estudyante mong na talaga bilang justice? O ang sinasabi mo palagi hindi mo maalala. Kalokohan po yan. Ako meron akong isang naging estudyante na talagang Justice of the Court of Appeals, si Justice Caringal. That is a source of pride sa lahat ng law professors. So hindi po ako naniniwala na hindi mo maalala na naging estudyante mo siya. Alam mo na ang pinag-uusapan ko. But in any case, kaya wag niyang ipilit na kinakailangan daw humarap ako sa proseso dahil gaya ng ginawa niya. In the first place, di naman ako nasasakdal nga
sa kahit anong paglabag sa batas. Siya ang linabag niya, heinous crime, yung trafficking in prohibited drugs. Ako naman, contempt, refusal to present documents, no, na sinusupina, at saka yung misis ko ngayon, refusal to attend. Napakalaking pagkakaiba naman po yan, no, para ikumpira mo yung sarili mo sa akin. Ayaw ko na sanang pansinin ito dahil alam ko, KSP naman yung lolang yan at panahon ng eleksyon, abay sumasakay doon sa usapin na tungkol sa akin. No? Pero ayan po, malinaw po ha. Wala po tayong basehan ng comparison. Dahil kayo po ay nasakdal sa paglabag sa batas, ako po ay hindi. Now, mabalik tayo sa US Congress. Bakit walang nako-contempt ngayon? Kasi wala silang kulungan. Hindi po pwedeng ipaubaya sa ehekutibo ang pagkukulong ng mga tao na nasa cite in legislative contempt. Kasi nga po, iba ang mandato. Ang kulungan ng BJMP at ang kulungan ng sa ilalim ng Muntinlupa, yan po ay para sa mga lumabag sa batas. Pero kapag ikaw po ay legislative contempt, hindi ka lumabag sa batas dahil wala namang batas na nagagaling lamang sa isang sangay ng Kongreso. Kinakailangan duman nga sa proseso yan. 3 readings at maaprubahan ng parehong kapulungan ng Kongreso. At dahil nga sa separation of powers sa Amerika, kung saan ginaya natin ang probisyon ng kapangyarihan ng Kongreso para mag-cite in contempt, hindi nila pinauubaya sa ekutibo yan dahil nga sa separation of powers. At ang rasyonal dyan, iba ang mandato ng ehekutibo. Ang ehekutibo, ipatupad ang batas. Ang lehislatibo, gumawa ng polisiya. At bagamat meron silang kapangyarihan mag-cite in contempt, yan po ay para mapreserba ang institusyon, hindi sa pagpapataw ng parusa. So bakit mo ngayon ihahalo ang mga tao cited in legislative contempt doon sa mga tao na unang-una pinarurusahan sa Muntinlupa? O di naman kaya ay kinakailangan makulong para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman sa kanila. Kapag legislative contempt naman, wala namang hukuman na mag-review ng ebidensya para malaman nga kung yung tao na cited in legislative contempt ay merong linabag na batas. So paglabag po yan sa separation of powers. Kapag kinulong ang isang tao na cited in legislative contempt sa kulungan na nakareserba para sa mga tao na linilitis ng hukuman o di naman kaya pinarurusahan na. Dahil ang legislative contempt ay hindi po yan para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman at hindi rin po yan para parusahan. Malinaw po yan. Okay? At ang masasabi ko lang, yung mga walang issue na maipresenta sa mga kababayan natin sa eleksyon nito, wag niyo po akong gawing issue. Kayo po ay napakadaming problema sa bayan, problema ng pagtaas ng bilihin, kakulangan ng trabaho, mababang sweldo. Yung solusyon niyo po sa mga problemang yan, yun ang ipresenta niyo sa taong bayan. At wag po tayo magrereklamo sa kahinaan ng criminal justice system dahil si Lola talaga umupo po bilang kalihim ng departamento mismo ng katurungan. At bukod pa dyan, yung Commission on Human Rights. Ano bang ginawa niya para maripaso yung sistema? Wala. So kung siya ay naagrabyado ng proseso, well, kabahagi siya doon sa dahilan kung bakit ganito ang ating criminal justice system. Now, siyempre, dahil merong separation of powers, pati yung pagpapatupad ng contempt order, alam niyo ba sa Amerika, meron silang sariling pulis ang lehislatura. Hindi po yan pulis ng Washington DC, hindi po FBI. Yan po ay special police na talagang ang mandato lang niya ay unang-una, bantayan ang seguridad ng Kongreso. Pangalawa, ipatupad yung mga summons at saka mga orders ng lehislatibo. Dapat po may ganyan din tayo. Dahil hindi talaga po magkakaroon ng separation of powers kung yung pagpapatupad ng isang legislative function na pagpapataw ng legislative contempt ay ipatutupad ng ehekutibo sa pamamagitan ng PNP o ng NBI. Dahil ang PNP at NBI, kung titignan niyo po ang mga batas na bumuo dyan, sila po ay nagpapatupad ng batas. At kasama na pa sa batas na yan ay yung mga orders ng hukuman. Hindi naman po batas ang order ng isang kapulungan lamang ng Kongreso. Maliban na lang kung talagang naging batas na yan, in which case batas yan na inapprove ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Well, importante po ito kasi nga po,
parang yung pagpapatupad ngayon ng legislative contempt sa Pilipinas nagpapakita na yung ating mga mambabatas hindi naintindihan kung anong ibig sabihin ng separation of powers. Kaya nga, pati sa kanilang investigasyon, nalilito sila. Abay, yung isang kongresista, matapos ipagyabang yung kanilang paghahain na ang extrajudicial killings daw ay heinous crime at yung batas na completely banning pogos ay nagsabi, we are also in aid of prosecution. Mali. Yan nga po yung sinabi na ng hukuman doon sa kaso pa ng Bengzon, hindi po ang prosecution, trabaho yan ng ehekutibo. So kapag sinasabi mong in aid of prosecution, umaamin ka na ikaw ay walang jurisdiction sa iyong ginagawa. Kaya nga po pag nakikita nyo yung hearing sa extralegal killings, sa akin, dapat yan ay mga ebidensya na dapat kinakalap, dinodocument at hinahain sa piskalya. Dahil ang piskalya naman ang may kapangyarihan na mag-determine kung merong probable cause o yung bagong standard ngayon, yung likelihood for a successful prosecution para maisampa ang kaso sa hukuman. At sabi ng Korte Suprema, paulit-ulit na po yan kasi hindi lang po yung Bengzon. Nandyan din po yung Neri, nandyan din po yung Lincoln Ong, na nagsasabi na kapag ikaw ay nagkaroon ng in aid of prosecution, pasensya na kayo, naputol Pero yun nga po, sabi ng kaso ng Bengzon, ng Neri at ng Lincoln On, na kapag ikaw ay in aid of prosecution, naghihimasa ko na sa trabaho ng ehekutibo ng National Prosecution Service dahil sila naman po talaga ang may kapangyarihan na gawa niyan. At kaya naman binigyan sila ng kapangyarihan na ganyan, kasi nga meron silang kakayahan. Mga abogado, mga piskal. Kinakailangan bihasa pang mga abogado sa criminal law, At alam na alam nila yung batas ng evidence. Kaya ako nga po nagtataka nadidismaya. Sabi ng isang kongresista, ay, lumaki ang asset ni Harry Roque. Kapag di niya na-explain kung bakit lumaki ang asset ni Harry Roque, galing yan sa Pogo. Saan ka nakakita? Walang ebidensya na galing yan sa Pogo. Galing daw sa Pogo. Meron ba yun? Presumption na kapag lumaki ang iyong assets, galing na yan sa Pogo? Ay, nako. Ewan ko ba ko? Yan po ang dahilan. Kaya kinakailangan limitahan ng Kongreso ang kanilang investigasyon dun sa in aid of legislation. Dahil hindi po requirement na maging abogado ang mga mambabatas. O din nga po, ang Pilipino naman kasi boto ng mambabatas, gagawa ng batas doon sa mga tao na walang kaalam-alam kung paano nagiging batas ang isang batas. Pasensya na po kayo, masakit pakinggan pero totoo po yan. Kinakailangan talaga maging bihasa kayo sa evidence para kayo po ay magkaroon ng tamang appreciation doon sa mga conclusion nyo. Pero yung conclusion po ng congressman, ang paglaki daw ng asset ko, prueba na galingan sa Pogo, wala pong kapasibasehan yan. Yan po ay nagpapatunay na wala pong alam ang ating mga mambabatas tungkol sa laws on evidence. Well, anyway, hindi na po ako magtatagal, dahil I think na napakita ko na po na ang pagkakaiba ng American Congress at Philippine Congress, and maski ito po ay ginaya lang natin sa Amerikano, ay pinatutupad ng mga Amerikano ang complete separation of powers pati doon sa pag-iimbestiga ng Senado at ng Kongreso. Sana nga po, ang unang-unang gawin ng ating mga mababatas, sundan din yung nangyayari sa Amerika. Dahil after all, ginaya naman natin sa ating saligang batas at meron pong dahilan yan. Ang dahilan nga po niyan, kung walang kakayahan ang Kongreso na magkaroon ng sariling kulungan at mga magpapatupad ng kanilang mga contempt, wag po nilang gawin yun. Dahil ang mangyayari naman po dyan ay sila mismo ang dahilan para malabag yung separation of powers na tinatawag sa tatlong sangay na co-equal branches of government. Well, sana po meron kayong napulot na karagdagang kaalaman dito, pasensya na kayo. Ako'y kinailangan magsalita rin dahil ito ay may kinalaman din sa akin, Pero ako naman po, miski may kinalaman sa akin yan, batay naman po sa batas yung aking naging diskusyon ngayong araw na ito. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkulo ng Spokes Hour. Sa muli nating pagkikita, ito po inyong Spokesbayan Harry Roque nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye.